Hi guys, ayan, update lang. Today is February 26, so bukas na yung road test natin. And pag minalas-malas ka nga naman, sis, ngayon pa ako nagka-stiff neck. Grabe, sobrang sakit ng dito ko. Sabi ko, paano kaya yun? Yun dito kaya, pero yung sa kabila ang sakit. So, hindi ko alam. Mamaya magpapahilot ako kay Bianca kasi nga, di ba pag road test nga dito, kailangan yung malikot yung ulo mo. Sabi ko, sobrang tagal ko nang walang stiff neck. Ngayon lang uli. Sobrang tiring. So, ayan. Basically, i-update ko na lang kayo uli bukas pag road test natin. Hi guys! Ayan, good morning. And today, it's February 27. And right now, mga 10:40 AM. So, inaantay ko na lang si Zara kasi today na yung G2 road test natin. And grabe, kinakabahan ako. And update pala sa leg ko. Okay na siya. Hindi na siya sobrang sakit. Pag umaangat na lang na ganun, may nafe-feel akong sakit. Pero kasi kagabi hinilot namin ni Bianca. Kasi nga, parang alanganan, di ba nga sa road test, kailangan lingon-lingon ka. So, thank God na umokay naman yung leg ko. Kasi kundi talaga. Pero ayun, grabe pa rin yung nafe-feel kong kaba. And sana, well, hindi pala sana. Sabi ni Bianca, wag daw ganun. Yun din kasi yung turo sa amin ng Lyft driver na wag sana. Dapat papasa ako mamaya. So ayun, update ko na lang kayo pag may hawak na ako na G2. So babalik ako dito kapag G2, ano na ako, G2 license holder. Pero ganto lang ako, kinakabahan talaga ako. Ayoko pa nga sana maligo kasi para magising-gising naman yung mga cells and nerves natin. So naligo na ako. Si Bianca ngayon nasa work. And ayun, hantay ko na lang si Zara. Pupunta daw siya dito ng mga around 11. 12:28 yung road test ko. So update ko na lang kayo. Yan guys, kitain na natin si Zara. Yan na, this is it. It rained so hard. Pasado ako, guys. Pasado. Zara, I made it. Congratulations. Thank you. Alright. So, hi guys. We're already in the car and I already got my G2. And this is Zara. She is my driving instructor. Hi everyone. And she is so nice. So, you guys, if you're looking for a driving instructor in Mississauga and Brampton, what are these? Yeah, both places. Both Brampton places. And And I will drop the picture here. So, her contact number. She is very soft-spoken. You will not feel any pressure. And the good thing about her is that we did our practice on the test route itself, so you will get familiarized where the driving instructor will take you. Yeah, so Angel, what about the practice before, you know, once you were getting ready for that test, you know, not the day of test, not the day, the before. Yeah, it was good because she is like mentioning what are the things that I can improve right there and then. Next take that we take the road, so I know what to do already. She is mentioning it right away, so that I was able to improve it today. Actually, I was improved the other day, right? Yeah, we did on that as well. We did another test. Yeah. So one more thing I just want you to mention. Did you like, or if you want me to improve on, like, was I punctual or regular, or was I flexible with the timing and stuff? Yeah. The good thing about her, I mean, I'm just not mentioning her because she is my instructor, but because that is what is my experience. Because she is very lenient and flexible with my time. You will just let her know ahead of time what time works for you. Exactly. And there are days that she is asking me 10 AM. I'll just say that I'm not a morning person, and then she will adjust. She will let her know. I mean, she will let you know right away if she is available. So I always say we are one team actually. So we always share with each other your problem or my problem, and then accordingly we can always find a solution to that. Yes. Yeah. So hope for the best. Good luck. Good luck. And congratulations. Thank you. And she's the best. I'm so proud of you. Thank you. you. Followed everything, whatever is suggested, and it worked. Thank you so much. So guys, I'll put her contact number. So if you're looking for an instructor in Brampton and Mississauga, or even in other places, you can ask her. You can ask and send an inquiry to her. Or you can also message me and then I'll give her number. But I'll post it here. Sure. Okay? Thank you, Zara. So, ayun guys, nakapasa na tayo ng G2 and dinrap ako ni Zara dito sa Square 1. Hindi ko alam saan entrance to eh.
Pero i-figure out ko na lang. And yun nga pala, dito ko na lang aantayin si Bianca kasi ayun, dito lang kami magkikita. Celebrate agad. Pero sobra talaga, alam nyo ba? Mamaya na ako magkukwento kasi basta mamaya na para tuloy-tuloy. Pero ayun, sobrang saya talaga ng puso ko ngayon kasi hindi ko na-expect na makakapasa ako. Ayun, gala-gala muna tayo dito sa Square One. Napalaban pa nga ako doon sa Englishan kay Zara. Pero yun, sobrang deserve niya rin naman kasi na i-mention. Kasi gusto niya magawa kami ng video para sa promotion nung school niya. Pero ayun, gumawa na lang ako. Kaya pagpasensyahan niya ng English Carabao ko doon sa video na yun. Yan guys, mamaya pa sabihan kayo, 3 PM pa. So, antay natin. Libot-libot muna ako dito. So, ayun guys, medyo gutom na ang person. So, bili muna tayo ng Tim Hortons. So, ayan, bumili lang tayo ng coffee, tas ng bread kasi nagugutom na talaga ako. And ito, ang Timbits ni Bianca. So, ayun guys, around 2 PM pa lang. And 3 PM pa si Bianca. So, nag-iikot-ikot lang ako dito sa Walmart. So, ayun. Update ko kayo pag kung ano man ganap namin or kung pagdating ni Bianca. Pero mamaya pa yun, 3 PM pa yun. So, habang nag-iikot tayo, magkwentuhan na tayo about dun sa road test ko kanina. Ang tinake ko lang is G2. Marami nagsasabi sa akin na sana daw nag-G na ako. Kasi nakapag book na ako. Tapos, kinancel ko lang kasi hindi pa talaga ako confident. So, sa mga gusto mag-take sa nyo, lalo na mga kagaya ko, if you wanna go for it, go for it. Pero at your own pace, kung saan ka comfortable. So, ayun, ako kasi parang hindi pa talaga ako comfortable mag-highway and stuff. So, sabi ko, let me take my time. Ang gusto ko lang naman is makapag-drive. So, nag-book ako ng G2. So, ayun, sa G2, late ko na na-realize na mas complicated siya. Kasi sa G2, ang daming papagawa sa'yo. Eh, sabi nila ngayon, parang sa rules, parang iniksian yung time ng G. So, onti lang yung ipapagawa. It's just that's highway. So, yun nangyari kanina. Usually, sa lahat ng video na pinapanood ko, gabi-gabi na kasi ako nanonood ng G2. Para lang din ma-familiarize ko ganun, para tumatak sa utak ko. So, laging left turn. Buti na lang, dinala ko ni Zara dun sa right turn kanina. Isang beses lang kami nag-try. Tapos parang sabi ni Zara, minsan kasi dinadala daw sa right, pero usually sa left. Alam mo yung pag sinuwerte-swerte ka nga naman, dinala ko sa right. Sobrang unusual daw na dinala ko sa right. Pero yun, nung dinala niya ako sa right, sabi ko, buti na lang kahit papano nadaanan namin ni Zara kanina. Pero kasi hindi yun yung daan na pinapractice ko. Saka hindi yun yung pinapanood ko kasi laging left talaga. Tapos ayun pa, sobrang ganda ng panahon lately. Alam niyo yun, lagi kong vinovlog. Tapos sa mismo araw ng road test ko, talaga ba, Charmaine, biglang umulan. Grabe yung ulan kanina, so nahihirapan ako. Tapos parang may turn ako na alanganin. And sabi ko, shit, wala na. Pero nagpa-pray pa rin ako sana talaga makapasa. Tapos nung pag-park, unang parking yung pinagawa sa akin, back parking. Kinain ko yung isang lane. I mean, nasa gitna ng line. Imbis na sa gitna ka ng dalawang line. Basta yung line mismo, nasa gitna ng sasakyan. Imbis na ako yung nasa gitna ng dalawang line. So, sabi ko, siyempre, kunwari kalmado. Sabi ko na lang, let me fix myself. I'll fix my parking. So yun, ingay naman. Sorry. No, wait. Tapos ayun, pinaayos niya sa akin, naayos ko na. Tapos sabi niya, okay, when it's safe to do so, turn left. Di akala ko tapos na. Akala ko, park na. Pinag-park ako front parking. Buti na lang yung front parking. Nagawa ko ng maayos ng isang shootan lang. Tapos yun, sabi niya sa akin, turn off your vehicle, ganyan. Turn off the car. Tapos, basta, pina-park niya, tapos pina-turn off. Sabi ko, shit, hindi siya nagko-congratulate. Hindi siya nagko-congratulate. Sabi ko, iniisip ko na kung paano ko iiyak mamaya eh. Ni-imagine ko na yung sarili ko. Ayun guys, umupo muna ako. Kasi sakit na pa ako. And, so,
ayun nga, iniisip ko na, ini-imagine ko na kung ano yung tsura ko pagdating ni Bianca na umiiyak, nakaburo lang sa kama, ganun. Ready na ako magmukmuk kasi sobrang ready na ako kasi hindi ko talaga ina-expect na papasa ako. Tapos ayun, edi tahimik na, pinatay ko na yung car. Tapos di ba pag usually, pag nag-e-explain, syempre hindi nga nagko-congratulate, ibig sabihin bagsak ka na, ganun usually. Tapos bigla niya sinabi, nag-explain siya. Tapos bigla niya sabi, but congratulations, you passed your G2. Oh my God! Ay, nako talaga. Kasi syempre, hindi naman ako makapag-drive or kung halimbawa, diba, hindi naman malalabas yung sasakyan kapag walang G2. Kasi pag G1, hindi pwede. So, sabi ko, shit, for the road trip na ang mga person. Kaya sobrang saya ko talaga, guys. Hindi niyo talaga alam. Kaya, alam niyo, gustong-gusto ko yakapin yung instructor kanina. Hindi si Zara. Yung parang examiner pala, examiner yung tawag. Ayun, sobrang gustong-gusto ko yakapin yung examiner kanina. Parang sabi ko sa kanya, thank you so much, Mami. This means so much to me. This means a lot to me. Ganun-ganun ako dun. Tapos pagbaba ko, ayun na, nila ko lang ang sakyan. Tapos hinakap ko na si Zara. Kasi sobrang saya ko talaga, guys. Basta kasi parang sa Pinas, hindi naman ako nagganto-ganto eh. Sa Pinas, basta andyan papa ko, alam kong safe ako eh. Ngayon wala akong matawag na papa. Tsaka ang papa ko lang nagtuturo sa akin mag-drive sa Pinas. So ayun, sobrang grateful din ako kay Zara kasi ang tiyaga niya sa akin. Tsaka talagang pinractice niya ako ng malupitan. So ayun guys, nakapasa na tayo ng G2. Yung G, sabi ko naman kay Bianca, ifa-familiarize ko muna yung self ko sa roads dito. Kasi hindi rin talaga madali. Pero we'll get there. We'll get there. Ang sa akin talaga, nung simulan dumating ako dito sa Canada, parang at my own pace, at my own time. Walang pakialam. Basta kung saan ako komportable, doon muna ako. Kasi ayoko rin pilitin yung sarili ko sa mga bagay na hindi naman okay para sa akin. So ayun lang yung kwento ko. Antayin na lang natin si Bianca, daldal ko na. Ayun pa pala guys, since marami pa naman tayong time, ikukwento ko na rin sa inyo na sobrang dami ko ng beses na nag-rebook. So, eligible na kasi ako for G. Kasi nga, G na license. Pero G2 lang yung tinake ko, diba? Kasi 6 years na ako nagdadrive sa Pinas. Kaso, hindi talaga ako confident, dahil. So, nag-book ako ng October. Tapos nirebook ko ng December. Tapos nirebook ko ng February. At nirebook ko ng April hanggang sa kinancel ko na. Hanggang sa, yun nga, na-feel ko na bakit ko mamadaliin yung sarili ko? Ba't ko ipipressure na mag-G kung hindi ko kaya? So, then and there, doon ako nakapag-decide na mag-G2. And then, ayun pa, meron pa akong experience. Meron akong driving instructor before. Lalaki siya. Tapos, hindi naging maayos. Parang, hindi ako naging comfortable. Talagang yung isang lesson namin, pag uwi ko, sabi ko kay Bianca, ayoko na mag-drive. Ikaw na yung mag-drive. Kumuha ka ng lisensya mo, ikaw ang magdadrive. Talagang ganun kasi sobrang stress ako after nung lesson namin. Tapos yun, just so happen na siguro blessing din na napunta kay Zara kasi sobrang soft-spoken niya. And alam mo yun, hindi siya yung soft-spoken na wala kang matututunan eh. I-explain niya sa'yo. Meron pa siyang pa-folder. Nakita niya naman yun sa iba kong video kung nanonood talaga kay Charay. Pero hindi, may pa-folder pa siya. Tapos minsan pag hindi mo magagets, i-drawing niya pa sa paper. Talagang magaling si Zara. So kung gusto nyo, i-screenshot nyo lang to or sabihin niya na napanood nyo siya sa video ko kasi sabi niya sa akin, bibigyan niya daw ako ng discount. Basta, ayun, parang referral ganyan. Pero syempre ako wala na akong makukuha dun kasi tapos na ako mag-lesson. So kung gusto nyo ng good deal, tapos meron pa siyang packages, chat nyo lang si Zara. So ilalagay ko na rin sa description box ng video na to yung number niya para madali nyo siya mahanap. Guys, tignan nyo dito sa Square One. Ang laki ng Nike na ginagawa. Oh. Grabe. Yan o, dulo to dulo. Talunin yata niya sa Yorkdale. Punta muna ako Hudson's Bay. Ang tagal ni Bianca. So ayun guys, nandito tayo sa may Hudson's Bay. And may mga nakasale kasi dito. Pero magsusukat lang tayo. Tignan nyo to. Pakita ko sa inyo. Yun o, ang ganda o, purple. $50 lang. Tapos itong ano na to, alam ko ito 20 or 30. Ayun o, 30. Ganda diba? Perfect. Try natin. Ang ganda. Ito, try ko to isukat. Ganda. Uy, parang pang brats. Sobrang ganda niya. Sana kasya sa akin, size 11 to. So, ayun guys. Hanapin natin si Bianca. Dito na daw siya. Nasa may Uniqlo daw siya.
eh, hindi niya ako mahanap. So, try ko pumunta dun sa way niya para magkita kami. Hindi kami magkakitaan, so nagpa-Sherlock na ako. And i-insert ko dito yung picture kasi nakakatawa. Para kaming Aldab. Tayo na lang natin. Hanapin natin. Yun na. Makikita ko na. Lakad pa lang si Bianca na eh. Yun na. Team beats para sa Tombi. Rico. Joke ko niya yun. So, huwag kayo magalit sa ano tinatawag kong Tombits kasi sa kanya nang galing yun. Kasi pagdating daw sa Pinas, anong papatayo mo? Donut shop. Donut shop daw pa. Tombits daw yung alam. Tara, let's go. So, ayun guys, may G2 na. Baka makot eh. Di wo. Ba't kumakahol to? Kawawa naman to, gutom na gutom. Kumakain naman, naglalakad. May kukwento din pala ako sa inyo. Isasabay ko na sa kwento kay Bianca. Kasi kanina, di ba, sobrang saya ko. Di ba, ayun nga, sobrang saya ko. Kasi may G2 na ako. Tapos may narinig ako sa Bath and Body. Nag-hi. Tapos paglingon ko, sabi ko, hi! Tapos hindi pala stop. Yung parang bumibili lang. Tapos yung itsura niya sa akin, parang... Kasi syempre good mood ako. Di, hi! Hi kung hi! Tapos nagkakita ko, hindi pala stop. Nakakahiya. Pero okay lang, at least friendly tayo. Anyway, ayan. Punta na kami ng Bath and Body kasi may bibilin lang kami. Tignan nyo guys yung Canadian, oh. Nainitan na. Nagpapawisan daw siya. Kaya hindi na ako nag-winter jacket eh. Wow! Wow! Pogi naman. So ayun guys, nakabili na kami sa Bath and Body and ngayon kakain na muna kami. Medyo kalmado ngayon dito sa Square One. Hindi siya punuan. Kasi hindi weekend. Tuesday pa lang ngayon. Love. So guys, dito kami bumili ng food. Kasi para maiba naman daw. And siya naman yung kakain eh. Siya naman lagi kumakain ng iba eh. Para matry daw niya. Ako kasi hindi talaga ma-explore sa food. Ang galing dito. Ayun oh. Ayun guys, punta kami sa food district. Ba tawag doon? Kasi titignan ko yung cheesecake na gusto ko, yung Uncle Tetsu. Famous yun dito sa Canada. Nakita ko na yun sa vlog nila Mami Ann. Yung mga nasa Alberta. So gusto ko siya i-try. Yan na guys. Ayan na guys ang food district. So para tong mga iba't ibang food stalls. Dati daw may Bao Mama. Meron pa yata ngayon. Ah, wala na. Ayan na ang Uncle Tetsu. Deserve ko to. Dahil pumasa tayo ng G2. Let's go. Yan na guys. Uncle Tetsu. Guys, meron na tayong Uncle Tetsu. Ayan, may Pinoy store dito. Tignan nyo. Pop up. Filipino cuisine. So, ayan guys. Try natin dito. So guys, ang init. Dito kami sa Filipino na parang resto. Dito na namin piniling kumain. Pero ako lang ang bibili ng food dito. Ayun, natin yung kumain kitchen. Carioca yan na ube. Tapos ang in-order ko is liempo. Diba love? Nahanap niya yung resibo kasi walang cheese to. Ang order namin may cheese. So guys, tignan nyo naman. Sobrang aesthetic niyan. Grilled liempo, $16. Eh, ganun din naman yung binabayad ko pag kumakain kami. So, ayun yung kay Bianca. Ano yan? Philly chicken? Chicken Philly sa Charles. And our Uncle Tetsu celebrate with us. Sobrang saya ko talaga nakabila ako nito. Plus yung G2. So, try natin. Sana masarap talaga. No, love? Kain tayo. So, ayun guys. Ganyan siya kalaki. Tapos, $14.75 lang. Ayun, nakita nyo naman. Sana masarap. Wait lang, buksan natin. Yan na. Try natin. Sarap. Weh. Try niya na. Mas masarap yan, mas creamy. For me. Ano, approve? So guys, masarap yung Uncle Tetsu. Hindi siya matamis, lalo na sa mga ayaw ng sobrang tamis. Perfecto.
Nagustuhan din ni Bianca. Yummy. So, ayun guys. Tignan nyo. Magsi-6 na. Pero maliwanag pa din. Magsi-spring na talaga. And, magwe-withdraw muna kami ngayon. Kasi may paggagamitan kami ng cash. So, ayun si Bianca. Siya na yung pinag-withdraw ko. Sa TD. Oh, nagbibigay ng pera. Alright. So, yung ini-withdraw niya, ipon namin yun. So, ayun guys. Nag-exceed yung limit dun sa wini-withdraw namin. So, bale, i-divide namin sa dalawang bank. So, isa dito sa TD, tas isa sa CIBC. So, ayun si Bianca. Nag-online transfer na. Ayan, dito naman kami magta-try sa CIBC. Alright, tagbe-20. Tara. So, ayun guys. Pauwi na kami. And, pagod na rin kasi si Bianca kasi galing pa siyang work. And bukas may work pa ako. 9 to 3 lang ako bukas. And ayun nga, update na lang namin kayo pag nakasakay na kami sa lift. Yun guys, dito na kami sa labas. And, new. Ayun, nagantay na lang kami ng lift. And masama na pakiramdam na ito. Pagod na siya. Tayo na lang namin and update namin kapag nasa lift na kami. So, ayun guys, nakauwi na kami. Andito na kami sa room and nakapagbihis na ako ng damit. And, I'll be ending this vlog sa mga tips na pwede ko i-share sa inyo. Kung fina-follow nyo ako sa TikTok, na-answer ko na yung question and may pinost ako ng tips doon about G1 na gusto mag-G, ganyan. So, for everybody's information, kapag may more than 1 year experience ka sa Pinas, hihingi ka lang ng LTO certificate. Tapos, ipapakita mo siya pag nag-G1 ka para ma-credit nila yon. Tapos yun, after nun pwede ka na mag-G. Yung G1 is student permit dito. Yung G2 is parang non-pro. And then yung full G, yun yung parang professional license dito sa Ontario. So, ayun, pwede ka mag-skip ng G2 from G1 kapag meron kang LTO certificate. Pero just make sure na within sa 6 months, kumbaga yung effectivity or yung validity ng LTO certificate nyo is 6 months lang from the issue date. So, dapat i-double check nyo din yun. Dapat makapag G1 na kayo. Simula, halimbawa, in-issue yung LTO certificate nyo ng January. Dapat before June, before ma-expire yung LTO certificate nyo, makapag G1 na kayo. And then, ayun, it's up to you kung hindi naman kayo comfortable like me. So, ako, nag-G2 na muna ako. Saka na ako mag-G kapag sobrang confident ko na. Gusto ko rin kasi ma-make sure. Kasi ang hirap naman kung mag-G ako, tapos di naman ako confident. Baka ang ending matiketan lang ako na matiketan dito. Tsaka dito kasi, parang may bawas sa points sa license mo kapag may mga violations ka and stuff like that. So, ayun yung iiwasan ko personally. But then again, it's up to you. Kung comfortable kayo mag-G, mag-professional, then go for it. And ayun guys, andito na si Bianca. Another tip is, kung kaya nyo naman mag-driving lesson or mag-hire ng driving instructor, I would say go for it. Kasi, malaking bagay din talaga yung may nagtuturo ng mga rules dito. Kasi hindi siya kagaya sa Pinas na may own rules tayo. Kanya-kanyang rules tayo dun. Pero hindi, yun nga. Iba talaga yung rules dito sa Canada. Like yung pag-stop, yung pag-lipat ng lane, tapos yung pag-check ng blind spot. So, all of that, natutunan ko na very important talaga dito sa Canada. Pero kung hindi naman kaya, okay naman siguro kung may kakilala kayo. Ayun, ako kasi parang hindi naman ako nakakapag-drive pag gusto ko lang or randomly. So, ang ano ko is, nag-hire na talaga ako ng driving instructor para at least ma-familiarize ako. Tsaka, yun, para mas maganda rin talaga pag may driving instructor. And yun pala, bago nyo tanongin, sasabihin ko na ang mga pinagawa sa akin kanina, yun nga, dahil naloka-loka ako kasi umuulan. Pero yung mga pinagawa sa akin nung examiner kanina is, hindi niya ako pinag-parallel park. So, basically lang ginawa ko lang is, uphill parking, 3-point turn, back parking or reverse parking, at saka front parking. So, ayun. Yun lang naman yung mga pinagawa sa akin. Pero yung parallel parking, inaral ko din. And sobrang thankful ako kay Zara. Kasi ngayon, nadadalian na ako mag-parallel park dahil sa kanya. Pero dati kasi, marunong naman ako sa Pinas. Pero hindi pa ako yung ganun ka-comfortable. Ngayon, medyo comfortable na ako kasi ilang beses niyang tinuro sa akin. And ayun, basically yun lang naman for my G2.
Grabe, sobrang saya talaga namin. Sobrang saya, lalo ko na. Kasi kinakabahan talaga ako. And hindi talaga ako confident. Sabi ko nga sa nilakas-lakas ng loob ko. Ngayon ako parang pinanghihinaan ng loob sa mga gantong bagay. First time. And kita nyo naman, di ba nga, kwento ko kanina, simula October, nagre-rebook ako na nagre-rebook. Pang ilang rebook ko na to. Pero yun, thank you Lord talaga at nakapasa tayo. And basically, that's it for our today's video. And ako na muna mag-outro kasi masama ang pakiramdam niya. And thank you so much for watching. Please like and subscribe to our YouTube channel. Follow us on Facebook, Adventures in Canada. And follow me on TikTok, I am Angel Aquino _. And thank you so much for watching. See you on the next one.